Maliban po dito sa lolo ng Senate President, parami na po ang napatawan ng indirect contempt dahil sa ganito, yung pagbibigay ng komento, hindi pagsasang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema? Tama. Parang ano yan isipin ninyo, halimbawa, kapag sinabi ninyo na wag mong sundin yung utos ng korte, yun, ginugulo mo yung proseso ng hustisya. Ang essence ng indirect contempt ay hindi mo sinusunod ang maayos na pamamalakad ng pag-dispense ng hustisya. Halimbawa, dapat kang parusahan ng pagkakakulong o multa. Welcome back po sa Life and Things channel. Ito ang matinding pahayag mula kay Attorney Harold Respicio laban kay Senate President Vicente Sotto III. Pero ang tanong, may basihan ba talaga ito sa batas? O isa na namang banggaan ng politika at hudikatura? Alamin po natin yan ngayon. Nagugat ang isyu matapos maghain ng petisyon para sa indirect contempt laban kay Senate President Sotto sa Supreme Court of the Philippines. Ang dahilan, mga naging pahayag niya kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema tungkol sa impeachment issue na may kinalaman kay Sara Duterte. Ayon sa mga abogado, ang ilang komento raw ni Sotto ay maaaring makasira o makabawas sa kredibilidad ng Korte Suprema. Ano nga ba ang indirect contempt? Sa madaling salita, ang indirect contempt ay kapag ang isang tao ay gumawa ng aksyon o pahayag na labas sa korte na nakakaapekto sa proseso ng hustisya, nakababawas sa respeto sa korte. Kung mapatunayang guilty, maaaring parusahan ng multa, pagkakakulong o pareho. Pero himalinaw, hindi pa ito desisyon. Petisyon pa lamang ito. Dito pumapasok ang mas malaking tanong. Hanggang saan ang freedom of speech ng isang senador? At kailan ito nagiging paglabag sa paggalang ng hudikatura? May tinatawag na parliamentary immunity, pero kadalasan, saklaw lamang ito ng mga pahayag sa loob ng opisyal na sesyon. Kung ang mga sinabi ay ginawa sa labas ng sesyon, maaaring hindi ito protektado. Ito ngayon ang sentro ng legal na debate. Hindi lang ito simpleng bangayan. Ito ay usapin ng separation of powers, lehislatura versus hudikatura. Sa ngayon, wala pang hatol, wala pang pagkakakulong, wala pang multa. Ang lahat ay nakasalalay sa magiging aksyon ng Korte Suprema. Pero malinaw, mainit ang isyong ito at maaaring magkaroon ng malaking epekto sa political landscape. Ano ang opinyon mo? Dapat ba talagang kasuhan at parusahan? O bahagi lamang ito ng malayang pananalita? na-undermine mo na ang confidence ng publiko doon sa institution ng Supreme Court at hindi iyan maganda at dapat kang parusahan ng pagkakakulong o ng fine. Noong sinabi mo ba, Senate President Tito Sotto, na hindi tama yung desisyon ng Supreme Court, parang lumalabas na gusto mong buhayin pa rin at isapilitan na paandarin pa rin yung impeachment case laban kay Sara na nasa Senate ngayon. Hindi maganda iyon kasi konti na lang ay sinisira mo na yung maayos na pamamalakad ng hustisya sa ating bansa. Kapag sinabi ng Supreme Court na tama na, huwag nyo nang ituloy, huwag ka nang magsalita na nagsasuggest pa na parang itutuloy mo pa. Tapos sinasabi mong hindi maayos ang paggawa ng desisyon ng mga nagsulat ng desisyon ng Korte Suprema. Dahil tapos na nga yung issue, tandaan natin, ang final arbiter, sabi nga nila, ang huling naguhusga sa mga ganyang issue ay ang Supreme Court. Attorney, hanggang saan ba yung limitasyon
ng isang public official at siguro pati na rin yung pribadong citizen sa pagkokomento kaugnay sa nagiging desisyon po ng Korte Suprema. Alright, tingnan na lang natin yung jurisprudence. At walang iba kundi yung lolo ni Senate President Tito Soto. Ano ang sinabi niya doon? Sabi niya, yung mga nasa Supreme Court ay evil at incompetent at itong mga taong ito ay dapat ng palitan. Meron bang sinabi si Senate President Vicente Soto III ngayon na katulad noon? Meron. Sinabi niya, mag-charter change na lang tayo para ilagay natin sa tamang pwesto ang Supreme Court. At sinasuggest niya na mapalitan na yung mga nakaupo doon sa Supreme Court. Ibig sabihin, gusto niyang matanggal yung checks and balances doon sa Supreme Court na kumokontrol sa pang-aabuso na ginagawa ng Senate. Senate President Tito Soto, may balak ka bang buhayin yung sinabi ng void na impeachment case laban kay Sara na nasa Senate ngayon? Pero basic po yan, karapatan po ng bawat mamamayan, kasama na ang mga senador at mga public servant na magsalita at magbigay ng fair comment sa kahit na anong bagay na pinag-uusapang pampubliko. Kaso nga lang, kapag ini-intimidate mo na yung Supreme Court, kapag binubuli mo na yung Supreme Court, sinasabi mo na dapat nang palitan yung mga tao dyan dahil incompetent sila at evil, at sinasuggest mo na dapat matanggal yung fundamental function nila sa Constitution na bantayan ang inyong pang-aabuso, ibig sabihin, ina-undermine mo na ang confidence ng publiko doon sa institution ng Supreme Court. At hindi iyan maganda at dapat kang parusahan ng pagkakakulong o ng fine. Opo, attorney, sa pagkakaalam nyo po, maliban po dito sa lolo ng Senate President, parami na po ang napatawan ng indirect contempt dahil sa ganito, yung pagbibigay ng komento, hindi pagsasang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema? Tama. Parang ano yan isipin ninyo, halimbawa, kapag sinabi ninyo na wag mong sundin yung utos ng korte, yun, ginugulo mo yung proseso ng hustisya. Ang essence ng indirect contempt ay hindi mo sinusunod ang maayos na pamamalakad ng pag-dispense ng hustisya. Halimbawa, kung may utos, halimbawa sa isang violence against women na case, nalayuan mo yung girlfriend mo, lapit ka ng lapit, ini-stalk mo pa rin, tapos hinaharas mo pa rin, tapos sabi ng kaibigan mo, "Hoy, wag mong sundin yan." Tapos sinasabi niya sa mga pulis, habang hinuhuli siya ng mga pulis, "Wag mong sundin yan dahil mali yung judge dyan, pinipigilan niya." Parang yun din kasi ang sinasabi ni Senate President Tito Soto ngayon Noong sinabi mo ba, Senate President Tito Soto, na hindi tama yung desisyon ng Supreme Court, parang lumalabas na gusto mong buhayin pa rin at isapilitan na paandarin pa rin yung impeachment case laban kay Sara na nasa Senate ngayon. Hindi maganda iyon kasi konti na lang ay sinisira mo na yung maayos na pamamalakad ng hustisya sa ating bansa. Kapag sinabi ng Supreme Court na tama na, huwag nyo nang ituloy, huwag ka nang magsalita na nagsasuggest pa na parang itutuloy mo pa. Tapos sinasabi mong hindi maayos ang paggawa ng desisyon ng mga nagsulat ng desisyon ng Korte Suprema. Dahil tapos na nga yung issue, tandaan natin, ang final arbiter, sabi nga nila, ang huling naguhusga sa mga ganyang issue ay ang Supreme Court. Nagsalita na po ang Supreme Court, tapos na po. Huwag na po ninyong palakihin pa yung issue dahil ginugulo nyo pa yung stability ng ating saligang batas. Opo, halimbawa, hindi po siya magbigay o magbitaw po ng opinion at parang itutuloy niya yung charter change dahil nga doon sa kumbaga, 'di ba, nabanggit niya na dahil doon sa decision, napapanahon na yung chat. Halimbawa, walang opinion pero parang ipinus niya yung pagbabago ng ating konstitusyon alinsunod doon sa naging desisyon ng Korte Suprema dahil sa medyo sumama yung kanyang loob. Kahit yun ay maituturing din ba na indirect contempt?
Ang galing mo, Admar. Hindi yon indirect contempt dahil fair comment yon. Pwede niyang sabihin na hindi tama yung desisyon sa mga ganitong paraan at ang solusyon dyan ay charter change. Ito dapat ang gawin natin. Kaso nga lang, kapag inatake mo na yung pagkatao ng ponente, ang mga miyembro ng Supreme Court, at sinasuggest mo na sa pamamagitan ng pagbabago ng ating konstitusyon ay para mapalitan yung linya ng mga nasa Supreme Court ngayon, ibig sabihin, meron ka ng bad faith na tinitirada yung mga taong nakaupo doon at yun ay delikado dahil na-undermine niya yung confidence ng publiko sa institusyon ng hustisya. Kung may opinion po kayo tungkol sa isyong ito, ilagay lang sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon tungkol sa mga usaping mahalaga sa ating bansa. Maraming salamat po sa panunood. Muli, ito po ang Life and Things channel na nagsasabing mas maganda ang may pakialam kesa sa walang alam. Hanggang sa muli!